Ito yung sinabi kahapon po ni Atty. Falsis. Falsis, naising pababain si Magalong sa pwesto. Sabi ni Atty. Falsis, I doubt you will kasi makapal ang mukha mo. Mga anomaly sa flood control projects. Ang daming sangkot po na mga kaalyado ng dating Pangulo. May mga senador. At yung mga diskaya mga kababayan, inamin mismo sa pagtatanong ni Bato na naging multi-billionaire sila. Billion-billion kasi yung sabi plano ni Magalong sa interview po ni Christian Esguera. Yan. Ang issue ni Trillanes kay Magalong, sabi rito sa Fox First ni Christian Esguera, pumopostura ka for good governance tapos maka-Duterte ka. Paano nga papaniwalaan ng sinusulong mo good governance kung maka-Duterte ka? Malabo po. Walang good governance po sa pagiging maka-Duterte. Kaya nga po ako, sinuport. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Hindi na makatiis si Atty. Jesus Falsis mga kababayan sa kadaldala ni Baguio City Mayor Magalong. Gusto nang papag-resignin po. Ito yung sinabi kahapon po ni Atty. Falsis. Falsis, naising pababain si Magalong sa pwesto. Sabi ni Atty. Falsis, I doubt you will kasi makapal ang mukha mo. Si Magalong kasi po, mayor ng Baguio. Pero hindi kayo nakalata. Sige, pakialam niya sa mga national issues. Pinapatula naman ng mainstream media kasi sumasakay siya sa mga controversies. Kasi ito si Mayor Magalong. Tingin natin mga kababayan, gustong pumosisyon. May mga Facebook page na nga po na itinutulak mga kababayan si Mayor Magalong na tumakbo. Kung hindi presidente, vice presidente. Kaya maintindihan ninyo kung bakit laging maingay po si Magalong. Pero ang ganda doon lang po sa pag-iingay laban sa korupsyon. Pero sa aktual na paglaban sa korupsyon, wala bang pong ganong record si Mayor Magalong? Kasi mga kababayan, kung totoo na gusto niyang labanan ng korupsyon, ang dapat niyang unang labanan po yung mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi doon ang santambak na sangkot sa korupsyon. Diba? Yung Parmali. At saka dito po sa mga anomaly sa flood control projects, ang daming sangkot po na mga kaalyado ng dating Pangulo. May mga senador. At yung mga diskaya mga kababayan, inamin mismo sa pagtatanong ni Bato na naging multi-billionaire sila. Billion-billion kasi na corner. 2016 nagsimula sa flood control sa DPWH. Diba po? Nga po. Kita ninyo. Newswatch Plus, Duterte Magalong in 2028. Alam na. Mga kababayan ang motibo ni Magalong kung bakit masyadong maingay. Yes, sabi po ni Atty. Falsis, I doubt niya, you will, kasi makapalang mukha mo. Mangga din po, manggagamit. So, sabi dito sa report ng balita, ibinahagi ni Atty. Falsis ang mga manghang na payag na ito sa kanyang Facebook post nitong Lunes kahapon po. Kasabay ang rekomendasyon nitong mag-focus muna si Magalong sa sarili niyang bakuran at tao nito bago ka umikot Mayor Magalong sa buong Pilipinas at magpa-interview araw-araw sa lahat ng media outlets. Baka pwedeng mag-focus ka muna sa sarili mong bakuran at mga tao, sabi ni Falsis. Suwestyon ni Falsis, pakinggan at tularan daw ni Magalong si Pasig City Mayor Vico Soto na focus lamang sa constituency to at wala umanong planong tumakbo sa 2028. Yan ang problema. Pag ang isang mayor na 24/7 full-time job, inamolitika para sa mas mataas na posisyon, napapabayaan ang trabaho sa Baguio City na inamin mismo sa isang interview with GMA News noong September 21 sa ni Falsis. Sabi ni Atty. Falsis, is it good governance to support mollification and neglect the needs of your constituents para mamolitika for 2028? I don't think so. Mag-resign ka na lang kaya as Baguio City Mayor para makafocus ka full-time sa 2028, Mr. Benjamin Magalong. But I doubt you will kasi makapal ang mukha mo. Pagtatapos niya, yan yung post ni Atty. Falsis. Tama. Nangingialam sa mga national issues at ang bukang bibig niya si Martin Romualdez. Sinisiraan palagi mga kababayan si Martin Romualdez. Dapat daw makulong. Paano makulong si Martin? Wala mang kaso. O diba? Lahat lang kwento.
mga kababayan. Walang pirma doon sa BICAM report, sa insertions. Ang nakapirma si Saldico at saka si Chis Escudero. Paano magkakaso? At bakit masyado kayong interesado kay Martin Romualdez? Dahil ba sa plano ninyo na pagtakbo sa national position? Pwedeng presidente or vice-presidente, depende. Siguro ito yung suksok mga kababayan ng baraha ng kampo ng mga Duterte. Akalian niya, ipambato natin si Benji Magalong. Kaya nagpapakilala siya bilang isang corruption crusader. Ang tanong, totoo ba naman ang kanyang pagiging corruption crusader o maskara lang niya? Mga kababayan, nagtatago siya, mga kababayan, sa maskara ng good governance. Imalabo yung sinasabi mga kababayan ni Magalong na good governance. Tama po siya, no? Attorney Claire Castro, Yossi Castro. Ayan ang sabi ni Yossi Castro. Castro kay Mayor Magalong, may alam ka sa Oplan Tokhang. Ano ginawa mo? Doon pa lang, sabi niya, nagkakaroon sila ng command conference. Ibig sabihin, meron siyang alam sa operasyon ng Tokhang. Alam niya pala na doon sa listahan, iiba na napopolitika na lang at yung iba ay intensyon lang na pinatay. Saad ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Yan o, sabi ni Yossi Castro. Question ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro kung may ginawa ba si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa mga nakita niyang umano'y kamalian sa anti-drug operation ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos iayag ng alkalde na talagang ang daming mali sa mga execution sa anti-drug operations na nakita niya dahil naging head of the oversight committee umano siya sa Oplan Tokhang. So alam niya pala na doon sa listahan iba na popolitika lang at yung iba ay intensyon lang sa na pinapapatay. So knowing that, what did you do? What did you do? Anong ginawa mo? Bakit lumarga pa ni Castro sa isang interview sa kanyang programang Arangkada Balita? Bakit dumami pa? Kung from the start, alam mong ganito, so dapat 'di ba? At least kung good governance ka, dapat nakapagdemanda ka. Nakapagdemanda ka na before o nareklamo mo na. Kaya itong image mga kababayan na pinapakalat ni Magalong na he is for good governance. Paano kang naging good governance kung barkada mo si Bongo? Diba? Paano kang naging good governance kung kaalyado mo si Digong mismo? Nasa panahon ng Duterte administration, matindi yung korupsyon. Yung sa Parmali, tahimik po kayo. At yung sa flood control na in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas madami sa Duterte administration kasi doon tuminiba yung mga contractors po ng bilyon-bilyon tulad po ni Diskaya. Pero tahimik kayo pagdating doon sa 2016 onward. Kaya sinong maniniwala sa inyo na you are for good governance? Selective po kayo. Kaya yung pinapaimbestiga ng ating Pangulo for the past 10 years po, kasi tumiba ng bilyon-bilyon yung mga kurakot sa gobyerno, kasabwat yung mga contractors at DPWH engineers. You see, makikita natin mga kababayan si Mayor Magalong, gustong-gusto niya na gumamit ng maskara na may pangalan na integrity in good governance. Yun ang gusto niyang makilala siya sa buong Pilipinas. Kaya daldal ng daldal, pa-interview dito, pa-interview doon. Importante mga kababayan na ubaran natin ng maskara. Ito pong si Magalong, baka kung tumakbo ito for the national position po, mauto po tayo. Yung panahon po ni Digong, CIDG chief siya, mga kababayan. At chair siya, mga kababayan, ng Tokhang Oversight Committee. Libo-libo po, mga kababayan, ang namatay. 12,000. Kasi sa datos, pero ang sabi ng mga human rights groups, umabot ng more than 30,000. Ang tanong, pumalag ba? Nagsalita ba si Magalong nung panahon ng previous administration? Hindi po, kasi kakampi niya. Pero ngayon, sige ang daldal niya. At gustong magpakilala na siya ay isang crusader laban sa korupsyon. At ang sinusulong niya, good governance. Paano naging good governance? Ang sinusulong mo, kung tahimik ka doon sa Tokhang. Ngayon, mga kababayan, kamakailan lang, in-interview na naman itong si Magalong. Tingin natin ito yung binubuo nilang Duterte Alliance Strategy.
At pinalilitaw na nila mga kababayan ang possible tandem ni Sara at saka ni Magalong sa 2028. Na tingin natin mga kababayan, style ito ng mga political strategies nila. Trial balloon. Pinapalataw na nila para matingnan kung ano yung magiging reaction ng mga tao, kung magiging acceptable ba. At ang pag-iingay palagi, pagsasakay sa mga national issues, lalo na sa corruption ni Magalong, parte yun ng name recall. Para makalibre po sa media mile age, dapat maging maingay ka palagi. Kasi pag laging maingay ang isang politiko, lagi pong ini-interview libre. Bakit po alam ko? Sabi ko, more than 40 years na ako sa mainstream media. Yan ang galawan po. Minsan po, hindi man lahat yan libre. May mga sponsorship na rin po. Mga political handlers. Ganyan ang style. At karamihan dyan, mga media personalities, experts sa public relations. Ganon po. O ngayon, in-interview si Magalong. Ito, Duterte Magalong in 2028, Newswatch Plus. Siyempre, nag-deny dito si Magalong. Kasi yun ang strategy ng mga Duterte sa politika na tingin nila effective pa rin ngayon. Yung orong solong, yung pakime style na ang totoo, gustong-gusto niya pero ayaw. Ayaw ko man niya. Depende niya kung gusto ng publiko, kung itulakan niya ako ng publiko, pwede din niya pag-isipan ko. Mga ganon. Di ba ganon yung style ni Digong mga kababayan? Ayaw niyang magpangulo. Kailangang itulak siya ng mga tao para tumakbo. At nang manalo ng presidente, kahit hindi na siya presidente, feeling presidente pa rin. At gustong iupo yung vice-presidente ng anak. Ganon ang strategy po. Pakinggan natin mga kababayan yung interview kay Magalong. Tandem, or at least just the idea of you running with Vice President Sara Duterte in the 2028 elections. Ano pong ako, nagulat nga ako dun eh. Nagulat daw siya. Nagulat nga ako dun. I've never talked to maniwala sa iyo. Vice President Sara. We never talked, we never engaged. Wala kaming meetings na ganyan na nangyari. Iyan ang style nila. Hindi sila aamin na sila mismo yung nasa likod ng mga ganyang interview para hindi isipin ng mga tao na sakim sila sa poder. Hindi man na niya kami nag-usap. Pero may mga grupo na, may mga page na nga po na ginawa, posing Magalong to run for president or vice president. Tumakbo ka lang kung gusto mo, pero hindi kami papayag na sa pagtakbo mo, maninira ka ng ibang tao para lumitaw ang inyong pangalan. Tulad ng paninira ninyo kay Martin Romualdez. Di ba? Magpapakilala kayo na kayo ang lumalaban sa korupsyon. Good governance yung inyong plataforma at gusto ninyong sabihin, maniwala kami sa inyong integrity. Isabi nga natin mga kababayan, kung totoong good governance ang sinusulong ninyo, di dapat yung mga kabuktukan ng previous administration, di in-expose na ninyo. Pero the fact na ang alyado ninyo, yung mga kakampi ng previous administration, malabo kaming maniwala kasi si Sara Duterte nga na-impeach dahil sa mga kabuktutan na ginawa, pagbabanta, maling paggamit ng confidential funds, wala man kayong sinasabi. Target ninyo palagi si Martin Romualdez, wala man kaso si Martin. Nabanggit lang ni Diskaya pero yung pagkabanggit ng pangalan, narinig daw lang sa inuman. Chismis, name dropping, and in fact, nilinis nga po ni Diskaya yung pangalan ni Romualdez. Diskaya clears Romualdez on flood control payoffs. Sabi ni Diskaya, baka po nagamit lang po ng mga politiko ang kanyang pangalan. Diskaya said appearing under oath at the House Infra Committee hearing noong last month. Yan malinaw. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Diskaya reiterated that while the speaker's name was mentioned, he had no proof or knowledge that funds actually went to Romualdez or Co. Pagkatapos, sasabi ni Magalong, dapat daw makulong si Martin Romualdez. Anong makulong na wala man pong prueba? Nag-deny nga si Diskaya. Wala man daw siyang direktang knowledge na tumanggap siya si Martin Romualdez ng kickback. At yung si Orly Gutesa, papatawag ni Ping Lacson. Yan kung mag-attend pa. Kasi si Ping Lacson babalik pong chairman committee ng Blue Ribbon. In November, next month, magsasagawa uli ng public hearing, investigation yung committee. Kaya tingnan natin kung yung witness ni Marcoleta na si Orly Gutesa dadalo o baka pinatago na po. O ngayon,
ang tanong, bakit sa mga interview, laging tinutumbok ni Magalong si Martin Romualdez? Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Ano ang possible reason? Ako, ang tingin ko po, para mailayo ang investigasyon sa barkada niyang si Bongo. Si Bongo kasi po, yung kanyang tatay at kapatid, tumiba din ng kontrata, nakipag-partner sa Diskaya Construction Companies. Doon tumiba. Si Bongo po, best friend ni Magalong. Sabi po ni Boying Rimolya, sa kanila paniwala, tinoprotect ng mga Diskaya po si Bongo. Yan yung interview ng Bilyonaryo News Channel. Diyan, Ombudsman Rimolya, Diskaya couple may be protecting Senator Bongo. Pakinggan natin yung interview ni Pinky Webb sa Bilyonaryo News. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari niya sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo kailangan nila ilahad-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern. I'm in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. So, naintindihan na po ninyo, mga kababayan, kung bakit dinadivert po ni Magalong ang issue. Nililihis po kasi ang tumbok ng investigasyon papunta po kay Bongo. Si Bongo, barkada niya. So, deflection ang ginagawa po nila. Kaya, laging bukang bibig po ni Magalong si Martin Romualdez. Dapat ang punteriya si Martin para mailihis kay Bongo. Alam na namin po ang style ninyo. Tapos, magpapakilala ka na you are for good governance. Na kayo ay may integrity. Huwag kami Magalong. Tapos si Trillanes, mga kababayan, binulgar yung sabi, plano ni Magalong sa interview po ni Christian Esguerra. Yan. Ang issue ni Trillanes kay Magalong, sabi rito sa Fax First ni Christian Esguerra, pumopostura ka for good governance tapos maka-Duterte ka? Paano nga papaniwalaan ng sinusulong mo good governance kung maka-Duterte ka? Malabo po. Walang good governance po sa pagiging maka-Duterte. Kaya nga po ako, sinuport natin si Digong. Pero nung nakita natin, sabi ko, wala na to. Pasama ng pasama yung pamamalakad ni Digong. Umalis na tayo. Nag-withdraw tayo ng support. Yan ang rason. Galit na galit sa akin yung mga DDS. Alangan man all the way, isupport ko pa na alam kong masama na yung ginagawa ng tao. Di ba? Yan ang totoong good governance. Sinusupport natin yung tama. Hindi yung mali na yung tao, sinusupport mo pa rin. Ano yun? Pag ganyan, hindi mo mahal ang ating bayan. Mahal mo lang isang pamilya. Di ba? And you become a blind follower. Hindi magandang ganon. Ito yung interview ni Christian Esguerra. Nasabi niya, straightforward na maka-Duterte siya. Referring to Magalong. Makabongo rin siya. Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to na sa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up nila yun nung panahon ni Duterte. Paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, saan bitin niya na makabongo siya, maka-Duterte siya? Di ba independent commission yan? It should go both ways. Tapos pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court with the Diskayas. Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yung nagsasabi?
Di ba dapat siguro masilip din yan kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan, kung 120 million. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba? Kailangan man cases din eh. So kung paano yun? Di ba? While the posturing, syempre, those na hindi naman privy sa mga ganyang klaseng impormasyon, parang mai-impress sa kanya. Pero for somebody like me na nakakalap natin to impormasyon, one of which, yung galing sa kanya mismo nung campaign noong 2022 when we went to Baguio, siya mismo nag-confide sa akin about the rock netting issue. Sinabi niya kung sino yung mastermind sa likod nun. Pero inaantay ko siya hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi konektado doon sa Duterte camp. Sabi ko, may problema tayo dito. Selective siya. Ang mangyayari nito, dadalhin lang niya, ititimon lang niya yung investigation papunta doon sa present administration. Destabilization yan. Speaking of which, part rin siya nung anim. Yung isa sa mga na-identify na active groups calling for a national council kapalit ng isang democratically elected government. Tapos, in fact, siya yung itinutulak na transition leader. You see? Masama ang mga plano po. Diba? Kasi susceptible sa destabilization yung magiging postura ng ICI. Nabanggit nyo yung anim, no? Anim, yes. And hindi sila they're not covering it up. Hindi nila ito tinatago. Pag tinignan nyo yung kanilang mga Facebook pages, yung nasa likod ng destabilization po. At doon sila, prominente sila sa mga protest actions. Wala namang problema. Maraming members dyan na maayos, mga non-aligned, mga well-meaning PMAers. In fact, may mga church leaders na dyan. Si Attorney Alex Lacson is one of those prominent personalities there. Walang problema sa kanila. Pero yung may mga tao doon sa likod na closely identified with the Dutertes na that messes up their objectivity. Alam nyo kasi, Christian, pagka ikaw, politiko na nasa stature ni Mayor Magalong, tapos bilib na bilib ka kay Duterte, there is something wrong with you. Tapos malaking red flag yan. Pero impress ka kay Duterte, ina-admire mo si Duterte, grabing kasalanan yan sa lipunan. Hindi lang sa mga pagpataya, yung pag-set up ng illegal drugs, yung crime, enterprise, lahat, corruption, formally, vaccine scam, pati yung sa infrastructure. Pag makikita nila ilang bilyon ang binuho sa Davao, kaya nagpupustura ka as a crusader for good governance, tapos maka-Duterte ka. Kaya malabo yung pagporma niya, ang posture niya na integrity, good governance, malabo po. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Importanteng matanggalan natin ng maskara ang mga taong pumuposturang for good governance. Pero ang pinoproteksyonan mga kababayan, hindi man nagsulong ng good governance. Tulad ng sinasabi po ni Trillanes. You see? So makikita natin sa kwento na si Magalong po nagtatago sa maskara ng good governance. Pero po sa likod ng maskarang yan, Duterte pa rin ang kanyang amo. Best friend ni Bongo. Good governance? Walang good governance sa kanila mga kababayan. Maniwala kayo. Kung maniwala kayong mayroon, may problema na kayo niyan. Yan ang sinasabi nating totoong budol. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.